Lubos akong nagpapasalamat na nakilala kita sa pamamagitan ng mga salitang ito. Mahal na mahal ko kayo, mga santo ng Lemery. Binabati kita. Bagamat may mga pagkakaiba sa oras at espasyo, ang ating mga puso ay laging nasa isang lugar. Ngayon, sinabi ni Jesus na sa mga huling araw, kapag ang mga namamatay ay tumayo sa templo, tumakbo sa mga bundok. Kasunod ng mga salitang ito, magkakaroon tayo ng pangalawang pagkakataon. Sinabihan niya akong tumakas. Saan? Sa mga bundok. Pagkatapos sa talatang 17, sinasabi na ang mga nasa bubong ay hindi dapat bumaba upang kunin ang nasa kanilang mga bahay. Paano mo nasasabi ang ganyan? May mensahe sa talinghagang ito. I mean, nagpalaki din ako ng mga anak at may mga ginawa. Ngunit hindi mo dapat gawin yon. Ngunit sinasabi nila sa akin na gawin ito. Gawin mo. Tumakas. Sinabihan niya akong tumakbo sa unang bundok. Maraming pangyayari sa Biblia kung saan tumakas ang mga tao dahil sa isang bagay. Ang asawa ni Lot at ang asawa ni Ruth ay sinabihan na tumakas ng hindi lumilingon, ngunit malinaw na sinabihan sila na huwag lumingon. Balikan natin. Ngunit ano ang mangyayari? Kakapit ako sa iyo na parang haliging asin. Hoy, bakit mo sinabi sa akin na huwag lumingon? May tinatawag na kalokohan sa loob natin. Ang katangahang iyon ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Kaya sa lumang tipan ay may isang babae na nagngangalang Ruth na ang asawa ay namatay. Isang babae na nagngangalang Naomi, isang babaeng nagngangalang Orpa, tatlong babae ang gumagawa ng desisyon sa parehong araw at sa parehong oras. Nang mamatay ang dalawang pinakamamahal na anak ni Naomi, binuksan niya ngayon ang daan para sa kalayaan sa kanyang dalawang manugang, ang kanyang manugang at ang kanyang manugang. Pumunta sa iyong bayan. Sa Israel, mayroong isang institusyonal na batas na kung ang isang nakatatandang kapatid na lalaki ay namatay, ang nakababatang kapatid na lalaki ay kukuha ng kanyang asawa at magkakaanak sa kanya. Ngunit ngayon ang dalawa sa kanyang mga anak ay namatay. At kahit na ako ay magpakasal muli at magkaroon ng mga anak, ang distansya at oras na pagkakaiba ay magiging masyadong malaki. Hinalikan ni Orban ang kanyang ina at umuwi. Pauwi na. Pero hindi ganoon si Ruth. Inang Diyos ang aking Diyos. Sinusundan ko ang aking ina. Sa pamamagitan ng hindi mapaglabanan na biyaya, isang balo na nagngangalang Naomi at isang balo na nagngangalang Ruth ay pumunta sa Israel. Kailangan mong kumain at mabuhay araw-araw, kaya ano ang iyong ginawa? Sa araw na ito, nagtatrabaho ako bilang isang day laborer sa isang sakahan upang maghanap buhay. Upang mamulot ng mga uhay ng butil. Ngunit kaninong bahay ang pinuntahan niya upang mamitas ng mga uhay? Magtatrabaho ka sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Boaz. Kaya pinakinggan ni Boaz ang kwento ng babae. Pagkatapos ay bibigyan kita ng benepisyo. Punta ka dito bukas at magtrabaho ka na rin. At kapag ang pulubi ang bukid kung saan nagtatrabaho ang babae sa lugar na yon, nag-iwan siya ng maraming uhay ng butil. Ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap? Si Ruth, na hindi bumalik ngunit sumunod sa kanyang ina, ay nagpakasal kay Boaz. Ano ang sinasabi ng iyong ina sa Galacia? Tinawag itong simbahan. Ano ang institusyon na nilikha ng Diyos upang itatag ang langit sa lupa? Bagamat ang simbahan ay hindi sagrado, ito ay isang daluyan na nag-ugnay sa atin sa Diyos. Ang pagpunta sa ating paaralan ay nadidindaan para sa pag-aaral ng kaalaman. Ang simbahang ito ay isang nakikitang daanan kung saan maririnig natin ang salita ng Diyos at mas mapalapit sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng sumunod si Ruth kay Naomi? Sinundan ko ang simbahan, at habang siya ay namumulot ng butil sa bukid ni Boaz at nabubuhay araw-araw, isang araw ay nag-alok si Naomi sa kanya. Sa umaga ng araw ng pag-giit, sinabi niya sa kanila na humiga sa ilalim ng mga kumot at matulog. Well, in worldly terms, maliban na lang kung baliw ka sa mga lalaki, ang biyenan mo ang nagpapagawa sa iyo niyan. Posible kaya yon?
Ngunit sumunod si Ruth. Ngayon, hindi mabilang ng mga misyonero ang ginawa sa pamamagitan ng simbahan. Maraming mga pastor ang nagawa at maraming magagandang mananampalataya sa pananampalataya ngayon ang ginawa sa pamamagitan ng simbahang ito. Hindi ba't marami sa ating mga manggagawa ang nagagawa sa pamamagitan ng ating Lemery Church? Ngayon, may mga tao sa Canada, ngayon may mga tao sa Taiwan, sa buong mundo, at sila ay nakakalat sa bawat rehiyon at nagsisikap na gawin ang kanilang bahagi. Saan matatagpuan ang gayong pananampalataya? Sa pamamagitan ng simbahan. Kapag pumunta ako sa Lemery Church, hindi ako pupunta sa Lemery, pupunta ako sa Lemery Church. Doon ko kayo nakilala lahat. Kaya, sa pamamagitan ng simbahan, ibinabahagi natin ang pag-ibig ng Panginoon at nagbibigay ng biyaya. Amen. Napakahalaga sa atin ng simbahang ito. Kayo ay may maraming pera, kaya gaano karaming oras ang ilalaan mo sa iyong katawan? Hindi. Dahil ito ay isang simbahan, dahil ang simbahan ay katawan ng Diyos. Ang simbahan ay ang katawan ni Jesucristo. Ang pag-aalay ng ating sarili sa katawan na ito ng simbahan ay pag-aalay ng ating sarili sa Diyos. Ginagawa ng di nakikitang Diyos ang kanyang banal na gawain sa pamamagitan ng nakikitang simbahang ito. Kaya, kailangan mong maghanap ng magandang simbahan. Aling simbahan ang magandang simbahan? Lahat ba ng mga simbahan na naglalagay ng karatula na nagsasabing sila ay mabubuting simbahan? Hindi yon. Kung nakakita ka ng prutas, maganda ang simbahang iyon. Amen. 22 taon na ang nakalipas mula nang itatad ang ating simbahan sa Lemery. Hindi ito isang bagay na nangyari sa isang araw o dalawa. Sa mahabang panahon na ito, maraming kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng ating simbahan at ang kaharian ng Diyos ay lumalawak. So, ganito ang pagkakatatag ng Agora Church, Ilaya Church at Maya Church, di ba? At sa lahat ng mga banal sa buong mundo na nakikinig sa salitang ito ngayon, saan ka unang nagsimula? Isa itong simbahan. At tumakas, dahil ang kasuklam-suklam na sumisira sa mga banal na bagay ng simbahang iyon, ang kasuklam-suklam na paninira, ay nahaluan sa kanila. Sa madaling salita, umalis. Saan ka pupunta? Sa mga bundok. Ang bundok ay isa ring lugar ng pagdarasal. Isa itong simbahan. Ano ang kahulugan ng bundok sa akin ngayon? Naniniwala ako na ang ating Lemery Church ang aking banal na bundok kung saan maaari akong makipag-usap sa Diyos sa kabila ng edad na ito. Amen. Naniniwala ako na ang Maya Mountain Church ay isang bundok na puno ng banal na espiritu na siyang sentro ng panahong ito. Ang umaakyat sa bubong ay hindi dapat bumaba. Ngayon ay umakyat tayo sa templo at tinanggap ang banal na biyayang ito, kaya huwag ihambing ito sa mga bagay ng mundo. Kaya mo bang ikumpara ang sarili mo sa mundo dahil lang sa mahirap ka? Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa pamamagitan ng pamilyang iyon. Lahat. Kapag nagprito ng manok, kung lagyan ko lang ng mantika, mapapaprito ba lahat? Mahilig din ako sa manok kaya yun. Ang pizza ba ay isang kwarta lamang nagawa sa harina at inilagay sa isang plato? Sino ang dapat kong makilala dito? Kailangan mong matugunan ng apoy, firepower, mainit na bagay. Hindi porket nilalagay ang manok sa lata ng mantika, kundi ang lata ng mantika ay pinainit at kumukulo. Habang nagluluto ang manok sa kumukulong mantika na yon, nakakakuha ito ng sariling kakaibang lasa at crispiness. Kailangang pumasok ang pizza sa mainit na oven na yon at lumabas para maging masarap. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga kasuklam-suklam na ito ng pagkawasak? Iyon ang pinagkaiba natin. Maaari mong makilala ang pagkakaiba ng Diyos at ng mga bagay ng mundo. Kaya sa halip ito ay isang pagpapala. Mahirap ba? Dahil sa mga paghihirap, sana ay pahalagahan nyo ang pagdinig sa salitang ito sa oras na ito at pagpunta sa simbahan. Dahil dito, naniniwala ako na mayroon tayong biyayang magkita at makasama ng ganito sa ating Rimini Church ngayon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit sa oras na ito, ang mga salitang ito ay kasama mo sa iyong mga puso. Oh, dahil ako ang kasuklam-suklam na pagkawasak, mayroon bang mas mahalaga kaysa sa Diyos ang pumasok sa akin? Aalis na ako. Saan ka pupunta? Aalis papuntang simbahan. Habang nakikinig ka sa salita, naniniwala ako na gagawa ang banal na espiritu upang bigyan ka ng ilang uri ng biyaya sa pamamagitan ng salitang ito ngayon. Aalis na ako. Aalis na ako sa harap ng tatay ko. Inakyat ko ang Seongsan Mountain. May biyayang ibinigay sa iyo dito, kaya huwag kang bumaba.
Panatilihin ang biyayang iyon. Amen. Mga tao, sinabi ko sa inyo na umalis sa Sodoma at Gomora kapag sila ay hinatulan sa pamamagitan ng apoy. Sinabihan niya akong huwag lumingon. Ngunit lumingon si Lot at naging maalat na tao. Umalis sina Naomi at Ruth sa Moab at umahon sa Israel. Sa kanyang pag-akyat sa bundok, nakilala niya si Boaz at sa pamamagitan ng pakikipagkita kay Boaz, nagbago ang buhay ni Ruth, nagbago ang kalidad ng kanyang buhay. Ano ang ibig sabihin ng tayo ay ipanganak na muli ngayon? Ang nakaraan sa lumang tipan ay lumilipas at ang bago sa loob ko ay lumalabas. Kailangan ng prosesong iyon. Ang isang sanggol ay nabubuhay sa sinapupunan ng kanyang ina sa loob ng 10 buwan. Gusto ko dito. Maganda dito, pero kung mananatili ka doon, mamamatay ka. Namatay ang ina at namatay ang sanggol. Dapat itong lumabas kapag ikaw ay 10 buwan na. Una sa lahat, parehong nabubuhay ang ina at ang sanggol. Ngunit ano ang mangyayari? Hindi ba ito lang ang mayroon kay baby? Kausap ng ina ang anak mayon. Paglabas mo, naghahanda kami ng puwang na matitihan mo, damit na isusuot mo, at makakain mo. Inihahanda ito ng aking ina ngayon. Dahil dito ako kasapuyang naghahanap at nakatira. Buhay na ngayon ang sanggol salamat sa isang umbilical cord. Pero ano ang una mong gagawin paglabas mo sa sinapupunan ng iyong ina? Putulin ang linya. Sa pamamagitan lamang ng pagputol sa linyang iyon, maaari nating kainin ang malawak na supply ng pagkain na iniaalok ng mundong ito. Nabubuhay ako gamit ang pusod na ibinigay sa akin ng mundo, at alam kong kung putulin ko ito, mamamatay ako. Alam mo ba kung bakit ka mahirap? Ang espiritual na pagpapasya ang kailangan natin. Sa Biblia, hindi ba nagdesisyon si Abraham, hindi ba nagdesisyon si Moses, at hindi ba nanalangin si Jesus noong huling pagpasan niya ng krus? Panginoon, kung maaari, naway mawala sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Nagkaroon ng espiritual na desisyon. Una sa lahat, ano ang ginagawa ng doktor kapag ipinanganak ang isang sanggol? Gupitin ang umbilical cord. Gaano kasakit ito? Ipinanganak ako sa amniotic fluid sa sinapupunan ng aking ina, at ngayon ako ay nasa isang sandali ng kabuluhan, kamatayan, at kawalan ng pag-asa. Ngunit pagkatapos na dumaan sa prosesong iyon, hindi ba tayo nabubuhay ngayon? Ngayon, niyakap na tayo ng Diyos sa mundong ito. Ihanda natin ang ating sarili ngayon sa pamamagitan ng pagtingin sa walang hanggang daigdig na iyon, ang mundo ng bagong langit at bagong lupa, kung saan pinangunahan ng Diyos ang kasaysayan na parang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng langit. Kung gagawa ako ng mabuti, pakiramdam ko mamamatay na ako. Kung bumagsak ang negosyong ito, pakiramdam ko ay mamamatay ako. Kung lumala ang aking kalusugan, pakiramdam ko ay mamamatay ako. Ngunit sa proseso, isang bagong sistema ng paghina ang ibinibigay sa atin. Mga minamahal, mayroon ba sa inyo na nahihirapan dahil sa kahinaan ng inyong laman? Guys, nararamdaman ko iyon sa sandaling ito. Nais kong pagpalain ang iyong mga mahihinang bahagi. Panginoon, naway bigyan ng kalusugan ang aming minamahal na mga santo at santo ng Lemery sa buong mundo na nakikinig sa broadcast na ito sa oras na ito. Mangyaring linisin ako ng espesyal na biyaya ng Diyos. Amen. Noong nagpunta ako sa Via sa pagkakataong ito, pumunta ako sa simbahan na nagpadala ng Korean missionary na si Appenzeller. Kahit ngayon, humigit kumulang 1,000 katao ang nagtitipon upang sumamba at ito ay napaka-aktibo. Kilalang-kilala ng simbahang iyon ang Korea. Ipinagmamalaki ko na ang mga misyonero na ipinadala ng ating simbahan ay naging kislap ng ebanghelyo sa Korea at ang kislap na bumuhay sa dating mahirap at tigang na lupain. Nakatanggap ako ng grasya habang nagpa-picture kasama ang pastor. At sinabi ko ito, Pastor, gusto kong tawagan mo ako dito. Gusto kong pumunta dito at mangaral at magkaroon ng revival. Amen. Ngayon, may lalabas tayong manggagawa sa ating Lemery Church. At tayong lahat ng mga banal sa buong mundo na nakakarinig ng mga salitang ito.
Kung ito ang bunga ng Diyos na umaantig sa iyong puso, dalangin ko na ikaw ay maging isang masakit na daluyan para sa bungang iyon na lumabas sa lupain ito, at pinagpapalakitang maging isang daluyan. Ito ay maaaring medyo nakakatakot sa ngayon, ngunit naniniwala ako na ito ay magiging isang malaking tuod na makakatulong sa iyong makamit ang magagandang bagay sa hinaharap. Ang isang tao ay 70 kapag siya ay nabubuhay at 80 kapag siya ay tumawid sa ilog. Lahat ay dumarating, ngunit lahat ay kailangang umalis. Habang ako ay namumuhay ng may pananampalataya, nagpadala ako ng maraming tao sa langit. Mauna ka na. Ngayon, kapag tayo ay namumuhay ng ganito, tayo ay naghihirap sa pamamagitan lamang ng pagkain ng isang mangkok ng kanin at pagsusuot ng damit, ngunit tayo ba ay talagang magdurusa sa langit? Tubig na walang hanggang buhay. Marahil ay pinapanood nila tayo mula sa walang hanggang mundong iyon. Sandali lang naman, parang paglalagay ng tuldok. Sana may heavenly wish ka. Magkikita tayong muli sa mundong walang hanggan. Amen. Mayroon tayong espiritual na koneksyon sa pamamagitan ng ating Lemery Church. Inakyat namin ang bubong. Nabubuhay tayo ngayon sa espiritual na mundo at nakatanggap ng karapatan sa makalangit na kaligtasan na hindi matamo ng mga makamundong tao. Ngunit bakit sinusubukan mong bumaba muli? Hindi ka ba nakaimik? Mahirap kaya kailangan mong umakyat. Pagod ka na ba? Kailangan ng lakas para umakyat. Ang mga espiritual na mata ay nabuksan. Aking mga kaibigan, naniniwala ako na ang mga salitang ito, sa bawat at bawat talata, sa huli ay nagsasalita tungkol sa katapusan ng panahon, ngunit sa loob, ang mga ito ay nagsasalita ng malalim na koneksyon sa pagitan ni Jesus at sa atin. Amen. Hindi namin alam. Ngunit ang Diyos ay naghahanda na para sa atin. Nagbibigay ito ng paraan sa anumang sitwasyon. Binibigyan niya tayo ng paraan para mabuhay. Hindi pa lang kami nagkikita. Bakit? Kailangan mong maging handa. Kung minsan, talagang napapala ako kapag nakikita ko si Moses. Mabubuhay ba ako sa ilang na ito sa loob ng 40 taon, nag-aalaga ng mga tupa at kambing at gumagawa ng iba pang mga bagay tulad ng pagpapastol? Sa sobrang galit, nahuli niya silang lahat at pinatayo doon. Umabot ng 40 taon. Kinailangan ng mahabang panahon upang maitatag ang isang species. Nang bumangon ang papel na yon, ikaw, aking bayan, ay nagligtas sa mga tao ng Israel. Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos kay Moises na bumugol ng 40 taon na nag-iisa sa isang tigang na lugar, sa init, lamig at hangin? Ipinagkatiwala niya sa akin ang isang bansa. Kaya ano ang kakaibang ginawa ni Moises? Ang aking relasyon sa Diyos ay naayos na. Sa wakas, ang bundok Horeb ay nagliyab at ang palumpong ay nagliyab, ngunit ang apoy ay hindi namatay. Nagkaroon ng apoy sa bundok na hindi namamatay. Sa kabanatang ito ng Aklat ng Mga Gawa, saan bumaba ang Espiritu Santo mula sa langit na parang mga dila ng apoy. Ito ay nasa iyong dila. Nakikita ko ito sa ganitong paraan. Naway pamahalaan ng ating mga dila ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ng paglikha, ang kapangyarihan ng pagpapagaling. Nanalangin ako kanina para sa mga may sakit, mahihina at sa mga nahihirapan ngayon. Kung gayon, gusto kong ipagtapat mo ito sa iyong sariling mga bibig. Sa bagong tipan, Roma 10 oras 10 minuto, sinasabi nito na sa pamamagitan ng puso ay sumasampalataya at inaaring ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag at naliligtas. Naway bigyan ka ng mga salitang ito ng lakas at paggaling, at naway makatagpo mong muli ang Panginoon sa bundok na dapat nating akyatin ngayon, maranasan ang apoy ng banal na espiritu, at maging yaong nagtataglay ng apoy na iyon. Pinagpapala kita sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit tayo sa katapusan ng panahon, tila malapit na ang araw na darating si Jesus. Ngunit sa huli, ito ay nasa pagitan natin ng Diyos. Ang mahihirap na panahon ay ang pinakamagandang panahon upang makilala si Jesus. Amen. Mahal kita.